Hi, good evening. Kain tayo ng spicy noodles Korean. Jam! And then, milk. Good evening, good evening. Ngayon lang nakapag-vlog. Kasi kanina, busy. Umaga umalis yung aking mga boss. Ako lang dito. Naiwan mag-isa sa bahay ng isang linggo. Pag nag-iisa ka, ang dami mo naiisip. Umiiyak ka kasi naalala ko yung papa ko na namatay. Tapos basta kung ano ang mga naiisip mo. Mas mahirap pala pag mag-isa, tapos wala kang kasama. Kasi parang ang dami mong maiisip. Kaya yung nanay ko nag-aalala sa akin, yung boss ko, babae. Kung malungkot ba daw ako mag-isa. Hindi naman, okay lang din naman mag-isa. Si bukas maglilinis ako ng general cleaning. Tapos, plancha, maybe yung plancha sa gabi na bago matulog kasi para hindi na ako magugas ng kamay. Tapos, mag-general cleaning ako sa kwarto nila. Tsaka yung sinampay, kukunin ko yun. Kasi mag-ihaw ako bukas ng barunday. Binilan ako. Nagpabili kasi ako ng isda. Ngayon, hindi ko nabanggit kasi kung anong isda papabili ko kasi nahihiya ako. Tapos hindi ko rin alam kung paano yung mamaya sabihin niya wala doon. Tapos syempre maghahanap yun. Di ba nakakahiya? Kung ano na available. Think pa rin tayo kasi at least binilan tayo ng nanay ko ng isda. Barunday. Tsaka ewan ko ano pangalan ng isa. Masarap kasi yung inihaw pero medyo na kasi siya. Hindi na siya fresco. Ihawin ko yun bukas. Ang sarap ng ulam ko. Sana sipagin ako sa umaga mag-ihaw. Kain tayo. Hapunan. Diba? Dito, napapakain ako ng maanghang. Sa Pinas, di mo ako mapakain ng maanghang. Ng watermelon. I'm proud to be. I'm eating spicy. You know that in the Philippines, I cannot eat. Ang arte. Dahil mag-isa lang ako, kausapin ko kayo. Diba? Samahan niyo ako. Ngayon tayo ng milk. 1 glass of milk. Fresh milk yan. Kala nyo nakaluwag-luwag si Inday ng fresh milk. Kumusta na ang life natin? Hindi kasi yung nanay at tatay ko may sila. Negosyong pupuntahan. Kaya, kailangan. Yung alaga ko, iniwanan dun sa lola niya. Sa probinsya. Hindi ako sinama. Iniwan ako dito sa bahay. Mas kasi dun na tawag nito. Mas siya doon, gusto niya, tsaka lumaki kasi siya doon, parang comfortable siya doon sa mga tao. Pero first time siyang iiwanan doon nang wala yung tatay niya. Lagi yung kasama niya tatay niya doon pag every Friday. Mahal nga lang to. Yung gantong Korean. Yung ko kung may mura. Yung sa binilan ko parang parang sa atin ay depende sa palitan ng pera, mga 60 or 75, mga ganun pesos. Ewan ko sa atin magkano ba yung mga Korean noodles. Hindi naman to. Baka sabihin nyo ngayon lang to sa ngayon lang ako nakabili nito dito, pero sa dati kong amo nakabili din ako, pero hindi rin lagi. Kunyari sa isang buwan, 2 beses lang makakain ng Korean kasi meron dito yung Indomie, libre lang. Pero, ewan ko ba bakit pag kumakain ako ng mga noodles, kaya yun, may ingredients na bawal. Pag kumakain kasi ako ng noodles lagi-lagi, nangangati ako. May sa kamay ko, parang may kuriko. Tapos sa paa. Tapos,
Yung sasabayan ko ng kain ng noodles tapos itlog araw-araw, human ang kuri kong ni Inday. Pero pag kumain naman ako ng itlog, kunyari sa isang linggo, isang beses or 2 times a week, walang problema. Pero pag yan inaraw-araw ko, malamang, bingo ka day. Pati ito pag mga gantong noodles, iwan ko anong nangyari sa balat ko. Ang arte-arte, no? Alam mo, ang ganda-ganda. Oops, baba tayo ng konti kasi hindi natin makikita. Sa Pilipinas talaga yung spice, hindi ko yan, hindi ako kumakain yan. Dito natutunan ko na siyang kainin. Kasi karaniwan dito sa pagkain nila maanghang. No choice. Siyempre, alam naman inarte ka, di gutom ang abot mo. Diba? Pag mga ganyan, a little bit adjust ng konti. Kasi katagalan, matutunan din naman natin yan. Tapos, yung watermelon kasi, favorite nila yan dito. Pero yung melon talaga, hindi ko alam, hindi ko talaga matanggap. Hindi ako makain. Favorite kasi yan, yung dati kong amo kasi, malaking pamilya sila, tapos doon kami nakatira sa Biyanan. Tapos, ngayon, maraming kumakain ba? Tapos sandamak-mak na. Sa amo ko kasi ngayon, mag-asawa sila, tapos isang anak lang, pero malayo sila sa Biyanan. Kumbaga, nagsarili sila ba? Yun sa dati ko kasi nga mo, nakatira sila sa Biyanan. Tapos, siyempre may mga kapatid pa, basta madami. Tapos, lagi ako naghihiwa ng melon kasi ako tagagawa ng salad. Basta busy dun lagi, walang tigil. Tapos yun, parang yung katulong doon na Indonesia na pangalan niya si Amina. Lagi ako inaalok. Tapos parang tinikman ko. Tapos sabi ko, bakit ko ba hindi i-try, diba? At least na-try ko kung anong lasa. Tinry ko. Di, kumakain ako. Excuse me. Kailangan natin i-try para malaman natin kung at least na-try natin, di ba? Hindi ka na magsabi, ay sana, yun yung nangyayari sa akin ngayon, kaya yung about sa papa ko. Pero kailangan natin tanggapin. Na ang buhay ng tao ay hanggang dun lang. Pag kinuha ka na ni Lord, ayun na talaga yung buhay mo. Diba? Kailangan natin. Huwag na ba ako, umiyak na naman ako sa harapan nyo. Kakaiyak ko nga lang kanina eh. Iyak ako ng iyak. Pag mag-isa ka talaga, tapos may ano pa. 7 days. Ay, 6 days na lang. Oh my God. Pero okay lang. Kailangan ko mag-general cleaning para pagdating ng aking mga boss, wala silang masabi. Pagdating lang mabango, malinis. Pero ganun naman ginagawa ko pag iniiwan ako dito. Naglilinis ako ng mga hindi ko, pag nandito kasi yung bata, hindi ko talaga malinis ng sobrang pangkalahatan kasi nahihiya din ako kasi tulog sila. Hindi ako nagbabacuum kasi tulog sila, tas maliit lang yung bahay, naririnig. Kunting mo lang, maririnig sa kwarto. Kumbaga parang nakakahiya na may natutulog na tao, tas magkaluskos ka, diba? Kaya ang ginagawa ko, nililinisan ko naman yung sala, yung winawalis ko, pinupunasan. Pero yung tipong talagang general cleaning, hindi ko magawain kasi nga yung sa vacuum, maingay. Tapos, yung bata pa, kaya tsaka okay lang kasi yung nanay ko, hindi naman siya hindi siya yung kagaya dati ng amo ko na ano bang tawag dun? Mapipressure ka sa trabaho.
Yan hindi. Hindi kanya papakailaman. Pag may gusto lang siyang iutos, kunyari linisin mo to, yun lang. Pero yung sasabihin mong mapipresyo, hindi. Wala siyang pakialam. Basta huwag mo lang din siyang pakialaman, hindi ka rin niya papakailaman. Ganun siya. Di ba, napakabait ng nanay ko. Nag-iisip siya kung malungkot pa daw ako dito, okay lang ba daw ako mag-isa dito. Binila niya nga ako cake eh. Na late kasi hindi niya naalala birthday ko. Ang bilis lumamig. Ano ibig sabihin mo? Malamig na yun. Busog na ang araw. Pinagpapawisan ako. Tama yung pawis ko. Sana ba yun? Hindi mapofocus. Pinagpapawisan ako. Hindi ako nag-aircon, natutulog kasi malamig. Pero, ewan ko lang ngayon kasi walang nag-aircon. Baka mainit. Magbubukas na lang ako mamaya. Pero pag malamig din ko binubuksan. Bye-bye. See you tomorrow. Tomorrow, mag-aano ako magbablog, promise. Bye-bye.